So, ngayong pong gabi ay part 2 ng ating pupaksa noong Tuesday na Divine Healing. Divine Healing. Ngayon, ang part 1 po noong Tuesday, ano ba title no? Does God still heal today? Ano? Yun ang title. Tapos ngayon, ang title ay 6 powerful ways God still heals today. 6 na makapangyarihang paraan kung paano ang Diyos ay patuloy na nagpapagaling sa ngayon, sa ating kapanahunan. Okay? So, 6 powerful ways God still heals today. Hindi ko na po pahabanin ang intro para makarami tayo. Basahin po natin ating teksto kasi tayo po naniniwala na ang ating kasalanan ay binayaran ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo 2,000 years ago. Ano po? By His precious blood, mahinahinaan mo. By His precious blood, no, binayaran niya ang ating mga kasalanan. No? Sabi ng mga Calvinist, kung binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo, bakit hindi lahat ay ligtas? Simple lang ang answer dyan. John 3:16, nandoon yun. Ano? Jesus died for the whole world, for God so loved the world. So, pambuong mundo ang kamatayan at ang redemption ni Jesus. Okay? Kung bakit hindi lahat ligtas, bagamat lahat ay binayaran ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, kasi hindi lahat ay sumasampalataya. Tandaan nyo, salvation is always conditional. At ang kondisyon, you must believe the Lord Jesus Christ. You must believe, first you must believe that He is God, He is Lord, and He is Savior. Then number 2, you must receive Him into your heart, receive Him to be your Lord, your God, and your Savior. Okay? And then you will be saved. Conditional. No? Whoever believes in the Lord Jesus Christ will not perish but have everlasting life. Yun ang kondisyon, whoever believes. Sino man. Hindi nagtatanga ang Diyos, hindi namimili. Lahat welcome. Basta lumapit ka at sumampalataya ka, ililigtas ka ng Panginoon. Alright? Okay. Na-prophesy po sa Old Testament na dadalhin ni Jesus, no, hindi lang ang ating kasalanan sa kanyang katawan doon sa krus sa Kalbaryo to pay the price of our sins, but I believe Jesus also paid the price of our sickness and disease. So, pinrophesy ng Panginoon sa Book of Isaiah 53 verse 4 and 5 that dadalhin ni Jesus ang ating kasalanan sa kanyang katawan sa krus sa Kalbaryo. Hindi lang kasalanan, kundi maging ang ating mga sakit at karamdaman. No? Maging ating sakit karamdaman, maging ang ating sumpa. Okay? Lahat ng curses na nakalaan sa atin, dinala ni Jesus sa cross. Basahan natin ng ng talata, no? Isaiah 53 verse 4 and 5 sa Tagalog. Ang totoo, tiniis niya ni Jesus ang mga sakit at mga kalungkutan dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Okay? Hindi nga, kasi walang kasalanan si Jesus. Alam nyo, nung araw, lahat ay pinapako sa krus, kinokondena na sila ay accursed, no? Sinumpa. Yung mga kriminal, pinapako talaga, pinibitay sa krus. Pero si Jesus ang ipinako na walang kasalanan. No? Pero itinuring siya na waring nagkasala, bagamat siya ay sinless. No? Pero alam niyo, nung siya ay nakabayubay sa cross, dahil dinala niya ang ating kasalanan, yung judgment na naghihintay sa atin, siya na ang umako. So, isinama pati ang ating sakit at karamdaman.
Okay? So kasama doon sa kanyang katawan, mga sakit, karamdaman, yung ating mga kasalanan, lahat sumpa na nakalaan sa atin, dinala ni Jesus sa kanyang katawan sa krus sa Kalbaryo. 2,000 taon nakakaraan doon sa krus. At doon hinusgahan ng Diyos ang ating mga kasalanan, ating sakit, karamdaman, ang ating sumpa. Doon tinapos ng ating Diyos sa katawan ng Panginoong Hesus. Okay. At sinabi dito sa Galatians chapter 3, verse 13, sabi po dito, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree, in order that in Christ Jesus the blessings of Abraham would come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. Si Jesus daw ay ipinako sa krus, ibinilang na sumpa, no? Upang tayo ay matubos sa lahat ng sumpa. Alam nyo, ang sumpa ng tinutukot dito ay sumpa ng kautusan. Ang sumpa ng kautusan ay threefold po yan. Curse of sickness and disease, curse of death, curse of poverty. At lahat ng curses na yan, dinala ni Jesus sa kanyang katawan sa krus sa Kalbaryo. 2,000 taon nakakaraan. So kasama ang ating mga sakit at karamdaman. Para sa gayon, ay tayo ay magsigaling. Sabi ng iba, hindi raw kasali ang sakit karamdaman doon sa pagkakapako ni Jesus sa cross. Kasalanan lang daw ang dinala ni Jesus. Hindi po, pati sakit karamdaman. Even all the curses na nasa atin. Meron pa yung generational curses, mga kasalanan at mga curses, effect ng kasalanan ng ating kanununuan, na dahil sa kasalanan yon, ang lahi ng ninuno natin ay kabahagi tayo at tayo ay napailalim sa sumpa. We became under the generational curses ng ating mga ninuno. Dala yon, tinubos po tayo ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus na namatay sa krus sa Kalbaryo. Kasama yon, all curses. Para daw ang pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham, dumaloy din sa atin ng mga Gentiles, no? Kasi si Abraham ang ama ng mga Jew sa DNA, sa blood nila. Kay Abraham nang galing ang mga Jews. Tayo hindi po tayo mga Jews. Dalawang klaseng tao meron sa mundo, Jew or Gentiles. At Gentile means pagan. Iba dati ang Diyos natin. Pero nahabag ang Diyos sa atin, tayo ay iniugpong sa puno ng olibo, ibig sabihin sa Israel, upang magtamo rin ng kaligtasan, gaya ng mga Jews. At upang tamuhin ang blessing na bless ng Diyos through Abraham, sa lahi ni Abraham, sa mga Jew, at ito ay dumaloy din naman sa atin ng mga Gentiles. Okay? Alam mo si Abraham, he was blessed by God spiritually. He was called the friend of God, no? He was blessed by God physically. Tumanda siya na hindi masaktin. Tumanda siya hindi uugod-ugod. Walang Alzheimer's o walang scoliosis o walang hindi naging makalimutan. Tumanda siya na merong kalakasan na bumula. So he was blessed physically with long life na satisfied siya. And he was blessed emotionally, intellectually, hindi siya naging ulyani, hindi siya naging maramdami. Alam mo, habang tumatanda, matatanda, nagiging maramdami. Hindi siya naging maramdami. No? He was blessed materially, financially, and socially. All the blessings in every area of his life, he was blessed by God. At yung blessing na yun, gusto ng Diyos padaluyin sa atin. Hindi lang sa mga Jews. Alam nyo ang mga lahi na pinagpapala ngayon ng Panginoon? Mga Jews. Because of Abraham. No? Tayo, nakunik kay Abraham through the Lord Jesus Christ. Tandaan nyo, si Jesus ay Jew din. And through Jesus, sapagkat tayo po ay, we are now in Christ, so and Jesus Christ is a Jew, so yung blessing ng Diyos, through Jesus, na binlas ng Diyos kay Abraham, ay dadaloy sa atin through the Lord Jesus Christ. Okay.
pati yung forgiveness of our sins, no? Dinala ni Jesus at binayaran niya yan. Okay. Now, basahin natin, ituloy natin ang basa sa talata, no? Sa English, sa NIV, surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities, and the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Sa Tagalog, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating mga kasamaan, ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Okay. Now, inulit po yan, itong mga talata ito, inulit ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Inulit ni Peter yan. Hindi ko na bubuksan. Ang gusto kong buksan natin, yung Matthew chapter 8, no? Matthew chapter 8 verse 16 and 17. Kasi sabi nung iba, sakit lang daw yung dinala ni Jesus sa kanyang katawan sa krus. Sakit, kasalanan. Ano, He bore our sin. Hindi daw kasali ang sickness and disease. Pero, no, actually, pinapisa yon pagdating ni Jesus sa cross. Pero, umadvance na. Pinulfill na ni Jesus nung siya ay buhay pa. Wala pa siya sa cross. Ipinakita na ni Jesus na itong redemption na ito sa atin, no, at pagbabayad sa ating kasalanan at mga sakit at karamdaman ay dinala niya sa cross. Pero ipinakita ni Jesus nung siya buhay pa sa lupa na talagang ito ay sa pamagitan niya, no, ay tayo ay magsisigaling. Hindi pa namamatay si Jesus sa cross, dinemonstrate na ni Jesus yung Isaiah 53 verse 4 and 5. Basahin natin ang Matthew chapter 8 verse 16 and 17 at makikita natin ito ay patungkol sa sakit at karamdaman, hindi lang tungkol sa pagtubos sa atin sa kasalanan, kundi kasali yung sakit karamdaman. Bakit? Kasi ang Isaiah 53 verse 4 and 5 na sinasabi nilang exclusive para sa kasalanan lang ito at hindi kasali ang sumpa o sakit karamdaman, mali po yun. Lahat-lahat yan, kasama yan. Ano, kasi ang sakit karamdaman, part yan ng curse. Ano ang curses? Anong curse? Threefold po yan. Curse of sickness and disease, curse of death, death sa impyerno, and curse of poverty. Okay. Now, inulit sa Matthew chapter 8 verse 16 and 17. Kinote po ito after na si Jesus ay magpagaling ng mga may sakit, nagpalay sa demonyo at gumawa ng himala. No? Kinote itong mangyayari pa lang sa cross. Yung dadalhin niya, yung mapufulfill sa kanya, yung Isaiah 53 verse 4 and 5. Pinatunayan Jesus na may kaugnayan ito sa pagpapagaling din sa ating sakit at karamdaman. Okay, basahin natin Matthew chapter 8 verse 16 and 17. Ginawa niya ang mga ito, teka muna, ito, verse 16, simulan natin verse 16. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him. He drove out the spirits with a word and healed all who were ill. Pinagaling ni Jesus yung mga may mga sakit na malulubha, at yung mga demon-possessed, pinalaya ni Jesus. So, kasama yung pagpapalaya sa kapangyarihan ng demonyo, kasama yung kalayaan at pagpapagaling sa mga malulubhang sakit, karamdaman. No, yun ang sabi dito, nagpagaling si Jesus. Tapos, kinote itong Isaiah 53 verse 4 and 5. This was fulfilled what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. So, hindi lang pala ito na fulfill sa cross,
kundi noong si Jesus ay buhay pa at umiikot-ikot preaching the kingdom of God with signs, wonders, and miracles, with the demonstration of healing those who are sick and setting the captives free, bringing deliverance to those who are demon-possessed, dinemonstrate ni Jesus yon. Then, kinote ang Isaiah 53 verse 4 and 5 na doon pa lang na-fulfill niya. Hindi pa pinaabot sa krus. Although ito ay totoo sa krus, pero doon pa lang, hindi pa siya napapako, ay na-fulfill na pala ni Jesus. No? Sa Tagalog, ginawa niya itong mga ito upang matupad yung mga signs and wonders and healing. Upang matupad yung sinabi ni Propeta Isias, kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. Okay? So, confirm na talagang kasali sa katubusan natin maging ating sakit karamdaman. So, by faith, we can claim our healing. We can ask God to heal us, and by faith, let us receive our healing. Amen? Sabay-sabay tayo in the name of Jesus, receive our healing right now in Jesus' name. Kung meron kayong mga mahal sa buhay na may sakit karamdaman, declare nyo that Jesus took their sicknesses and carried their diseases, and by His wounds, sa kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling ng Panginoon. Okay. Now, sabi nga sa Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. I am the Lord that healeth thee, sa King James. I am the Lord, Yahweh, Rapha, the Lord who heals you. Now, marami pang mga talata dito pero hindi na natin bubuksan. Ano? Nandito yung mga healing scriptures, Exodus 15:26, Exodus 23 verse 25, Deuteronomy chapter 32 verse 39, Psalms 103 verse 3, Psalms 147 verse 3, Matthew chapter 9 verse 35, James chapter 5 verse 13 and 14. Yan po yung ilang mga healing scriptures. Pwede niyong kopyahin. No? Now, ito yung pag-uusapan natin, bilisan natin, kinukulang na tayo sa oras. No? Ito yung 6 na iba-ibang paraan kung paano ang Diyos ay nagpapagaling sa kapanahunan natin ngayon. Okay? So, kasi ito, medyo papyaw ko lang. 2 klase ang mga manampalataya in this last days, mga kapatid. Bakit kasi naging 2? No? Ang isa, yung continuationist. Tayo po yun. Yung naniniwala that God still heal today. God still heal His people today. God still do signs, wonders, and miracles today in these last days. At available ang mga gifts of the Spirit, available ang mga miracles, available ang kapangyarihang Holy Spirit sa body of Christ hanggang sa huling panahon na ito. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 1 verse 6 and 7, meron tayong patutuon ni Jesus na hindi tayo papagkukulangin sa anumang kaloob. Hello? Hanggang sa dumating uli si Jesus. Doon pa lang hihinto yung mga kaloob. Pag dumating si Jesus, hinihintay pa natin yung pagbalik ni Jesus. Okay? At sabi nga sa Romans 11:29, for the calling of God is irrevocable. No? For the gifts and calling of God are irrevocable. At sapagkat ang mga kaloob at ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi nagbabago, hindi binabawi ng Diyos. Okay? So, nandito pa. Saan ba galing yung paniniwalang tapos na ang pagpapagaling Jesus? Doon po sa mga group of, they are also Christians and our brothers and sisters din sila, no? They're also saved. No? Pero nakagisnan nila na maging cessationist, at tawag po doon cessationist. Yung naturoan sila, hindi naniniwala na hanggang ngayon ongoing pa ang kapangyarihan ng Diyos. No? Sa kanila, wala na. Kasi nakuha nila yung aral na yan sa mga reformers noong unang panahon, ano, after Martin Luther, next ay isang naging famous si John Calvin. Si John Calvin ang umimbento o lumikha ng doctrine na cessationism. Yung tapos na ang mga himala, tapos na ang gifts of the Spirit, tapos na ang
ang kapangyarihan ng banal na espiritu. So, yun ang nilikha ni John Calvin. Siya rin ang author ng Once Saved, Always Saved. Siya rin ang author ng Calvinism. Okay? Now, so, kung hindi pala na-invent yun na yung cessationism, isa lang klase ang believers or ang Christianity ngayon. Puro continuationist. So ang mga unang alagad, maging ang mga 12 apostles, they were also continuationists. Okay. So ngayon, tuloy na tayo. 6 powerful ways God still heals today. Number 1. Ito yung unang paraan. Nagpapagaling ang Diyos through our prayers. Ang mga cessationists, they also believe in miracles, pero miracles daw nakatugunan sa panalangin. Hindi yung demonstration ng kapangyarihan ng Diyos sa mga crusades o sa labas, ano? Hindi raw totoo yun, peke do yun. Hindi. Ikaw, nasa iyo, kung hindi ka maniniwala, you will miss something. Lalo na sa mission field, kailangan ng power, signs and wonders to convince people that God is alive, God is still doing great things in these last days. You know, we need the power of God. Sabi nga ni Paul, not only through our words, but also in the power of the Holy Spirit, nagmi-minister tayo. Okay. So number 1 is through prayer. Sabi nga ni James, Apostle James, sa James 5, verse 13 and 14, kung ang sino may sakit karamdaman, patawag ang mga elders of the church at i-anoint siya at ang panalangin ng pagpapagaling ang magpapagaling sa kanya. Okay? So, nagpapagaling ang Diyos through our prayers. Okay? So, if you need healing, pray to the Lord. Lord, heal me. Ask God to heal you. Through our prayer, tutugol ang Panginoon. Okay? Pero kailangan, ang prayer natin, always, kumbaga sa Ricardo sa pagkain, pagka kulang, hindi masarap. No? At ang isang main ingredients ng prayer is faith. Dapat meron tayong faith every time we pray, sasamahan ng faith. No? For without faith, it is impossible to please God. Without faith, God won't answer our prayers. Okay? Alright. So, number 1 is through prayer. No? Alam natin yan. Number 2 is through our faith. No? Kahit hindi ka manalangin, manampalataya ka, no? At yung paraan ng prayer, okay yun. Pero may paraan to release our faith is by declaring the promises of God. No? Faith on the Word of God. Faith on the promises of God can heal us. At ganyan po ang ginawa ko several years ago. Nung ako pa ay nagtatrabaho sa media, TV station, nagkaroon ako tuberculosis. Pero I just declared the promises of God. Sa loob ng isang buwan, I was healed by God completely from tuberculosis. I was also healed by God from hernia. No? I just declared the promises of God. Pinanghawakan ko pangako ng Diyos and by faith, no? I-consider ko na I'm already healed. Kahit hindi ko pa nararamdaman ang kagalingan, hindi ko pa nakikita ang answer ng Diyos, I consider it that answered prayer na. Lord, I am healed. Thank you, Lord. Sabi ko noon, every time I face the mirror, sinasabi ko, Lord, thank you, Jesus. You took all my sicknesses and carried all my diseases, and by your wounds, I am healed. Every time I confess the promise of God, every time I declare by faith the word of God or the promise of God na sinasampalatayan ko. And I was healed from hernia after ng ilang years. Abay, hinintay ko. I think after 3 years, I was healed from hernia. Hindi ako inopera. I was healed. Bata pa ako, may hernia na ako. Pero naman ako sa tatay ko. Pero I was healed by the power of God. Hanggang ngayon, I'm healed hanggang ngayon. You know?
Pero hinintay ko talaga. Siguro umabot after 3 years, saka pala ako gumaling. So merong pagpapagaling ng Panginoon, hihintayin mo talaga. Alam nyo, ang healing by faith, medyo ano nga lang yan. Kumbaga sa ano, hihintayin mo. Faith plus patience. No? Kailangan magkaroon ka ng patience. Huwag ka magdududa. Do not question the goodness of the Lord. Do not question God. Do not doubt the promises of God. Kailangan meron kang patience and always act by faith. Sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 12, that through faith and patience, our forefathers of our faith, yung mga unang mga magulang, mga heroes of faith, no, they received the promise of God by faith and patience, through their faith and patience. So ganun din tayo, through faith and patience, they inherit the promise of God. So through our faith and patience, we will inherit the promise of God to heal us. Okay? So yung parampatay natin, habang tayo naghihintay, ang healing by faith, ang experience ko, ang healing by faith most of the time, hindi instantaneous. Gradual or it takes time. Patutunayan mo sa panantalagan, hindi ka nagdududa, at pag namalas ang Panginoon ating panampalataya, or faith and patience, then pakikita ng Diyos ang himala. So I was healed from hernia sa pamagitan ng paghawak ko sa pangako ng Panginoon. So, declare the promises of God. Walang mawawala. Sabi nga sa aklat ng Job, you shall declare a thing, and it will happen, it will come to pass. So that there will be light in your ways. Okay. So, may mga example dito ng by faith, ang healing, yung pong bulag na mama gumaling, sa pagkabulag, sabi na pa, anong gusto mo? Gusto ko makakita ko, mangyari ang iyong pinaniniwalaan. And he was healed from blindness. Sa Luke chapter 18 verse 42. No? Meron yan, 2 bulag, ganun din eh. Ito, I think isang bulag lang yata ito. Gumaling yung bulag. Ito namang, I think Mark 5:28, ito yata yung Syrophoenician woman, ano? Let me check it. Matthew chapter 5 verse 28. Okay. Mark pala, sorry, hindi pala Matthew. Mark chapter 5 verse 28. Ito pala yung woman with the issue of blood, Sabi ng babae, nabalitaan niya, nagpapagaling si Jesus. Naku, nagkaroon siya ng hope kasi for 12 years, hindi maampat yung kanyang dugo. Kaya tawag dito, woman with the issue of blood. Naubos na ang kanyang pera, kanyang kayamanan sa pagpagamot. Walang makapagpagaling sa kanya. Then nabalitaan niya, merong miracle worker, si Jesus. Naku, nagkaroon siya pag-asa. Sabi niya, pagka dumating yan, naku, hihipoy ko laylayan damit. Mahipo ko lang ang laylayan kanyang damit. I will be healed. Sa Greek, ang sabi, sa English, from Greek, for she kept saying, lagi niyang paulit-ulit siya sabi, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. That is confession of faith. At dumating nga si Jesus, ginapang niya yung ilalim. Alam niyo yung kalagayan babae, ay kandidato siya for stoning to death. Kasi bawal sa kautusan yun, may ganun sakit, palabi-labi. At pangalawa, bawal makihalubilo mga babae sa kultura nila, sa mga kalalakihan, bawal makipagsiksikan. Pero nakipagsiksikan siya, yun na lang last hope niya. Naabot niya yung laylayan ng Panginoon. And instantly, she was healed. At naramdaman ni Jesus yung anointing nag-flow from him to that woman.
At sabi, sinong humipo sa akin? Sabi ng malagat, Lord, lahat nakakapit sa iyo. Sasabihin mo, sinong humipo? Lahat nga nakahipo sa kanya, pero hipong mga fans, hipo ng mga tagahanga, ay, ito yung nagpapagaling. But not the touch of faith. Iba yung hipo ng babae, touch of faith. And because of touch of faith, she was healed. So ito yung healing sa pamagitan ng pananampalataya. Ano? Kaya panghawakan natin ang pangako, mga kapatid, ng Diyos. Ano? Sapagkat ang pangako ng Diyos ay totoo. Kung hindi mangyari, hindi po Diyos ang sinungaling. Ang problem nasa atin. Lahat ng pangako ng Diyos ay totoo. Tingnan nyo, babasahin ko sa inyo. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Sa ibang translation, for all the promises of God are yes and Amen. Ibig sabihin, Amen na Amen. Yes na yes. Oong oo ang Diyos. Basta pinag-usapin pangako ng Diyos, oo, tutugunin kita alang-alang sa pangako ko. Kaya, naku, panghawakan ng pangako ng Diyos, hindi makakahindi ang Panginoon. Ulitin ko, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Dahil kay Kristo, sasagot ang Panginoon sa kanyang pangako. And so through Him, through Jesus, the Amen is spoken by us to the glory of God. Sapagat gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamagitan ni Kristo. Kaya nga, masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Okay. Now, number 3. Number 3, God still heals today through the presence of God. Through the presence of God. Tingnan natin. Malakay chapter 4, Malakyas chapter 4, verse 2 hanggang 4. Sabi dito, but for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its rays or in its wings. Ano sa ibang translation? Wings. Yung pala sa iba, rays. The sun, ang araw, ano, ng katuwiran, will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. No? Sa Tagalog, pero kayong may mga paggalang sa akin ay ililigtas ko gaya ng pagsikat ng araw na ang sinag nito ay nagbibigay ng kabutihan or pagpapagaling, ano, yung radiation ng presence of God. Yung rays of His glory, no, brings healing. At lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang baka na pinakawalan sa kulungan. Sa tuwa. Bakit? God will heal your sickness and disease. Sa pamagitan, no, by His presence. Marami po, may nangyayaring ganyan. Through the presence of God, people were healed from sickness and disease. Yung mga hindi na pwedeng gumaling, nagsigaling sila through the presence of God. Nung merong libro na isinulat, mga antigong libro, na nangyari ito nung unang-unang panahon na hindi pa sikat ang healing ministry noon, na merong, nung time na yon, ang tuberculosis ay killer yan no? Nung panahon na yun. Pero, itong lalaki ay nagkaroon nga siya tuberculosis, iniwan siya ng pamilya niya at may pinuntahan, nag-iisa siya doon sa kama. At siya ay nanalangin sa Panginoon. At mamamatay na siya, very weak na siya. Bahagyaan na siya, makalakad, di na siya halos makalakad, nakakagapang na siya. At bukas yung bintana, tinanaw niya yung ilalim ng punong kahoy sa malayo.
na naalala niya doon siya, nakikipag-usap, nakikipag-fellowship, nag-worship sa Panginoon sa ilalim ng punong kahoy. Alam nyo, tayo pag nakasanayan natin ang mag-worship sa Panginoon sa devotional time, may kanya-kanya tayong sulok na pinipili. May kanya-kanya lugar. Yung mama na yun, doon sa ilalim ng puno. At sabi niya, Lord, sa huling hininga ko, tulungan mo ko na makarating ako doon sa puno at gusto kita sambahin kagaya ng dati na sinasamba kita doon sa ilalim ng puno. Nagpapanagpo tayo, Panginoon. We fellowship together under that tree. No? Let me go there, Lord, help me. Gumapang siya doon sa labas, sa Gasalakan, gumapang siya papunta doon sa ilalim ng punong kahoy. Ano? Malayo-layo kanyang paggapang. Wala ang kanyang mga mal sa buhay. Then, pagdating niya sa punong kahoy, sabi niya, sa huling hininga ng aking buhay, I will worship you. At siya ay nagpasimula, nagpuri, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God, purihin ka, Panginoon. Nagpuri siya, nagpuri, at bumaba ang presence ng Diyos. At inabutan siya ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang pamilya, na nagpupuri sa Panginoon, na ni-restore ng Diyos ang kanyang physical strength, and he was instantly healed by the miraculous presence of God na bumaba sa kanya nung araw na yon na siya sumamba sa Panginoon. At yan ang sabi naman sa Psalms, Lord, God, you inhabit the praises of your people. Panginoon, bumababa ka sa presence, bumababa ang presence mo sa iyong mga lingkod, sa iyong bayan na nagpupuri sa iyo. So every time we praise the Lord, bumababa ang presence ng Diyos, and He is ready to fill us with His presence. And in His presence, there is healing. In His presence, there is fullness of joy. Kaya sabi dito, matutuwa ka, bakit? Maglulundag ka, bakit? God will heal you. Because there is healing in His wings. Yung wings ay radiance of His glory, of His presence. So there is healing, there is power in the presence of God. Okay? So, yun ang ikatlo, no? God still heals today, still heal His people today through His presence, through His mighty presence. And number 4, through supernatural gifts of healing. Sinabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 9, no? Sa chapter 9, chapter 12 ng 1 Corinthians, ang Diyos nagbigay ng siyam na kaloob ng banal na espiritu. At ang isa dyan ay gifts of healing, or tinatawag na supernatural healing from God. Ano-ano yung mga gifts? Gift of speaking tongue, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirit, gifts of healing, gifts of faith, and gifts of miracles. Siyam. At ang isa doon ay gifts of healing. Gifts of healings. Bakit? Maraming klaseng sakit na pwedeng pagalingin. At saka gifts. Maraming klaseng gifts, maraming klaseng pagpapagaling na ginagawa ang Diyos. Okay, yun ang ibig sabihin. So, through the gifts of the Spirit, God still heals today. No? Through the gifts of the Spirit. Kaya, yung meron mga, alam nyo, ang mga healing anointing kumakabit sa mga apostles, sa mga evangelists, at sa prophets. Okay? Kaya, no wonder kung bakit ang mga evangelists, every time they evangelize people, may kasamang healing, may kasamang miracles. And that is very biblical. No? Hindi po peke, hindi, listen mga kapatid na cessationists, sapagkat naturoan kayo, natapos na, every time makakita kayo ng himla, sasabihin nyo, fake yan, ano, binayaran yan, kunyari gumaling. Listen, nasaksihan ko ang napakaraming taong pinagaling ng Diyos. Hindi fake ang pagpapagaling ng Diyos. Of course, meron mga tao na mga masasama na nagpapanggap na Kristiyano. Yes, meron ganyan. Nasa YouTube. No? Mga hindi talaga Kristiyano sapagkat nakita nila na sa pagtitipon ng mga evangelists, humihingi ng mga offerings sa mga tao as they worship God, then nagpapagaling sila, nakakatrack ng tao, so ginaya nila.
at bumabayad ito yung mga sindikatong ito ng babayaran nila. Kumukuha sila ng tao sa bundok, yung hindi kilala, then dadalhin nila sa city at magde-demonstrate, kunyari na aksidente, namatay, nasa kabao. Meron niya sa YouTube. At ni-rebuke nung kunyari evangelist, ang spirit of death, rise and walk. I rebuke the spirit of death, at biglang bumangon yung patay at nabuhay. Palakpakan yung mga tao. Yung pala Nabucco, after several years, kumanta yung tao. Binulgan ng tao. Ako po yung taga-bundok, binayay. Ako niyaya mga yan, ako'y binayaran. At magpanggap daw ako, magdadrama lang daw ako na kunyay ako'y patay na nabuhay. Merong ganyan, ano? Ang daming ganyan. So, mga salbahing tao, they're not Christians. Pero sinasabi ko sa inyo, God still heals today, no? Still in the healing ministry, business ang Diyos. So don't limit God. Huwag natin sabihin lahat ng pagpagaling ay fake, no? That is unbelief, that is doubt, and hindi nyo mapiplease, hindi nyo mabibigyan kaluguran ng Diyos. You are just grieving the Holy Spirit who do those miracles, who do signs, wonders, and miracles. Yes, through the power of the Holy Spirit. Okay, so through supernatural gifts of healing. Ano pa? Through your anointing. Lahat tayo po anointed by God, no? Listen, discuss natin several months ago that there are two types of healing or two kinds of healing na tinanggap natin sa Panginoon. One is the anointing in us, yung anointing sa loob natin. Kung tawagin yan ay infilling of the Holy Spirit. Yan po yung anointing in us. The Holy Spirit dwells in us, nananasa sa loob ng ating pagkatao loob, empowering our lives to become like Jesus, empowering our lives, helping us. That anointing helps us to develop Christ-like character, no? To develop holiness in us, to develop Christ-likeness. The Holy Spirit or the anointing in us help us to bear much fruit, and that fruit is the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness, meaning the Christ-like character. Those fruits is the Christ-likeness. Gusto ng Panginoon, maging kahawig tayo ng Panginoon. And the Holy Spirit, the anointing in us, help us to become like Jesus. Yun ang kaloob ng Panginoon. Okay? To become like Jesus. Yun yung first anointing in us. Nung tinanggap natin siyang palatayan si Jesus, the Holy Spirit began to dwell in us. At ang ating katawan, ginawang templo ng banal na Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 3, verse 16, 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Okay? We are the temple of the Holy Spirit. And God wants us to be filled with the Holy Spirit every day. In filling of the Holy Spirit is an everyday experience. It must be a daily experience. Ano po? Gusto ng Panginoon, araw-araw mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Paano? How? Simple lang. Just enter into your devotional time, enter into the presence of God, and praise Him, worship Him, and ask Him to refill you. Kailangan araw-araw mapuspos tayo. Magbabad tayo sa presence of God until we become like the Lord Jesus Christ. In the presence of God, nababago ang ating pagkatao araw-araw. From glory to another glory until we become like the Lord Jesus Christ in His holiness and righteousness. Okay. So, yun po yung anointing in us. Help us to develop Christ-like character. Help us to bear fruit. Now, yung second anointing is empowering anointing, the anointing on us or upon us. Yan yung pinangako ng Diyos sa mga alagad na maghintay kayo sa Jerusalem hanggang sa kayo lukuban ng kapangyarihan nagmumula sa Diyos. No? Until you be clothed with power from on high. At yung pala yung pagdating ng Banal Espiritu at yung 120 believers na naghihintay sa upper room sa Jerusalem, were all filled with the Holy Spirit. Not only filled with the Holy Spirit, kasabay nito, they were
being clothed with power. At sa original na Greek, they were totally consumed by the tongues of fire. Yung tongues of fire na dumapo sa kanila, biglang nilamos sila. They were all consumed, baptized in the Holy Spirit. Baptized, totally immersed in the power of God. No? So yan po yung second anointing is for empowerment. We need the power anointing to cast out demons, power anointing to fight and to destroy those demonic strongholds, to destroy those witches, no, and wizards, to destroy the enemies, and to heal the sick, and to cast out demons, and to set the captives free. Para palayain yung mga kinukulang, palayain yung mga binihag ng mga demonyo, pinahirapang demonyo. We need the power of God. So mga cessationist brethren, please, balik kayo sa Bible and discover the power of God from the book, from the Bible. Hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Jesus Christ the same yesterday, today, forever. Okay, there is power in God's anointing, covering us, clothing us. Now, merong level by level ang anointing ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Yung sinasabi, infilling of the Holy Spirit, no? You can have the Holy Spirit, pero hindi ka naman puspos. Meron ay medyo-medya, meron naman ay halos puno na. Meron naman ay punong-puno ng banal spirito. Meron naman ay nag-uumapaw na yung presence of God sa kanyang buhay. Nag-uumapaw, nag-overflow. Nako, yan po yung naranasan ni Apostol Pablo sa Acts chapter 9 verse 12. Na ang sabi, nagkaroon ng experience si Apostol Pablo na overflow. Hindi lang siya filled with the Holy Spirit, kundi full of the Holy Spirit, overflowing upon his life the presence of the Holy Spirit or the presence of God's anointing. Hanggang sa yung mga panyo, dinidikit sa pinupunas, dinidikit sa katawan niya, dinadal sa mga may sakit, nagsisigaling. Yung mga handkerchief, dinidikit sa katawan niya, dinadal sa inaalihan ng demonyo, at lumalayas at tatakot yung mga demonyo. Lumalanit, sumasama yung power na nasa katawan ni Pablo sa mga handkerchief, sa mga tela, na kapag dinal sa mga may sakit, sila nagsisigaling. See? Kasi may overflow yan of God's anointing. Hindi lahat po nakakagawa niyan. Kung kayo may overflow, na-experience the overflow of God's anointing or of God's power, then you will experience what Apostle Paul have experienced before. No? So another experience ay si Peter. He also experienced the overflow of God's anointing, of God's power. Acts chapter 5 verse 15, na alam ng mga tao, kaya parating pa si Peter, yung mga may sakit inilatag sa karsada para pagdaan ni Peter. No? Yung anino ni Peter dumaan, sumagi doon sa mga may sakit, nagsibangon at nagsigaling. Instantaneous miracle, healing. Nalapatan lang, nasagi lang ng anino ni Peter. Yung anointing tumulay doon sa anino ni Peter and healed those who are sick doon sa tabing karsada. See? Merong napakinggan ako na testimony ng missionary na merong mga kasawasel sa mission field, sa tribal mission, na merong isang powerful man of God, nakalimutan ko na kung ito yung tribal man, he also received the power of God, no? At nag-overflow siya sa kapangyarihan ng Diyos. Then, umuupo siya doon sa upuan, at pag-alis niya, yung mga may sakit pinapaupo sa kanyang naupuan, and they were all healed from sickness and disease. Pag umupo sa inupuan nung man of God na nag-overflow sa power of God, sa anointing of God, gumagaling yung mga may sakit. Napadaitla sa upuan na inupuan nung anointed by God. Nagsigaling. Yes. May overflow kasi of God's power. Kaya pakanasain natin ang overflow, mga kapatid. Another example, yung si Elisha namatay
ilang years na nakakaraan, nasira na yung kanyang pinaglilibingan, nabulok na. Yung iba nakalimutan na may nakalibing doon. Then may mga Jews na maglilibing ng kanilang bangkay at daladala nila sa sementeryo. Bigla natanawan, may mga kalaban. Pads, may mga kalaban. Teka, tago tayo. Itong bangkay natin. Ipasok mo doon sa libingan. Bukas mo. Mukhang wala na laman. Ipasok mo. At kanila pinasok doon sa pinaglilibingan ng kalansay ni Prophet Elisha. Remember, Prophet Elisha had a double anointing of Elijah. Wala na si Elisha doon. Nasa presence ng Diyos at naiwang kalansay. Pero sapagkat nag-o-overflow si Prophet Elisha at his time, noong panahon na yon, at that time, nag-o-overflow, hanggang sa wala siya na pagsalinan ng kanyang calling and anointing. Hindi kagaya ni Elijah, na isalin niya yung kanyang calling and anointing kay Elisha. How about Elisha? Wala na siyang napagsalinan na disciple niya. Pumalpak yung kanyang dinidisciple. No? Na naging ketongen. Na dapat sana, yun ang sasalo ng anointing niya. No? Hindi na natin pagkukwentuhan niya. Namatay. Kinurse ni Elisha yun. No? Kasi yung tinanggihan niya regalo kay Naaman, Assyrian, na gumaling sa ketong, pinagaling ng Panginoon nung sinunod niyang utos ni Prophet Elisha na lumubog na 7 times sa Jordan River. Gumaling. Tuwan-tuwa, nagbibigay ng regalo, mga damit at tinanggihan ni Elisha. Hindi. Umalis ka na lang. Kasi alam niyo, ang mga Assyrian ay kalaban ng Israel. No? Umalis ka na. Natanggap ng healing. Sapat niya. Hinabol ni nung servant ni Gehazi, servant ni Elisha, si Gehazi, or Gehazi. At sabi, boss, pinapunta po, pinahabol kayo ng Panginoon ko, ng bossing ko, na dumating mga bisita, kailangan daw niya yung mga rinirigalo nyo, ibigay nyo raw sa akin. Ay, oo, sige naman, okay. Tuwan-tuwa siya. Pagdating niya sa bahay, sabi, saan ka galing? Dyan lang, boss, sa SM. No, ikay umalis. No, nakita kita. Nandun ang spirit ko. Ang ketong ni Naaman, kumabit sa'yo simula ngayon at siya yung lahi. Namatay siya na ketongin at hindi na nasundan yung lahi niya. So, walang paglipatan ng anointing and power si Elisha. Nabulok na yung katawan niya, natiray kalansay. At nung dumapo yung bangkay, nung mga nagsisipaglibing, bangkay, napadikit sa kalansay ni Elisha, abay na buhay. Because Elisha's skeleton was full of life, full of God's anointing power. Kaya nung napadikit yung bangkay, nabuhay. See, yun yung overflow ng anointing of God. Merong isang totoo pangyayari sa isa sa mga naunang missionary sa Africa, ang pangalan ay si John G. Lake. Nandun siya ay isa sa mga nagpahayag ng mission sa Africa. Pero may mas nauna sa kanya. At nakapagtayo siya ng church doon. At dumating, nagkaroon ng bubonic plague. At thousands ang namamatay ng Africans at maging mga members niya sa church ay namamatay din. Kaya ginawa niya, tumutulong siya sa paglilibing ng mga namatay na mga members niya sa church. Hanggang sa British government nagpadala ng isang barko na cure for bubonic plague. At nagulat ang mga doktor sa kanya. Pinalagiran siya. Nadatnan siya na humihipo sa mga bangkay na bubonic plague, namatay sa bubonic plague. At naamoy sa mga doktor, sir, anong antidote ang ginagamit nyo na hindi kayo nahahawa sa bubonic plague? Nasagot ni John Gillick, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Romans chapter 8, verse 2. What's that, sir? Hindi siya maintindihan. Okay, gentlemen, you want some experiment? Yes, sir. Nakapaligid sa kanya mga
medical doctors. At nag-demonstrate siya, kumuha siya ng bula mula sa bibig ng bangkay na namatay sa bubonic plague, inilagay sa microscope at magulat ang mga doktor, ang virus ay alive na alive sa microscope. Then, inulit ni John G. Lake, kumuha uli sa bula ng bibig ng taong namatay sa bubonic plague at inilagay sa kanyang palad yung bubonic plague at isinilip sa microscope. They were so amazed nung makita nila na ang virus na bubonic plague sa kamay ni John G. Lake ay nangamatay sa ilalim ng microscope. See? That is the power of overflowing anointing of God upon the life of John G. Lake, the apostle of faith. Okay? So God can heal us through our anointing, through your anointing, through our anointing. God can still heal us today. Okay? Ano pa ang pinakakatapusan? Through the laying on of hands. Si Jesus po ay pinatong niya rin ang kanyang mga kamay sa mga may sakit at sila'y nagsigaling. Luke chapter 4 verse 40 hanggang 41. At sa Mark chapter 16 verse 18, before Jesus ascended to heaven, nagbigay siya ng instruction sa kanyang mga alagad at ibinigay niya ang Great Commission. And what's that Great Commission? Go into all the world and preach the gospel to all nations. No? Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Those who believe and is baptized shall be saved. Those who will not believe will be damned or condemned forever sa lake of fire. No? And this sign shall follow those who believe. At ang mga tanda ng kababalagan ito ay sasama sa kanilang mga mananampalataya. Ano yun? In my name, they will cast out demons. They will lay hands on the sick and they will be healed. So another na ang Diyos ay ipapagaling through the laying on of hands. No? Through the laying on of hands. Mark chapter 16 verse 18. So, mga kapatid, kapag pinatong natin ating kamay sa mga may sakit, natatransmit or natatransfer yung power. The anointing in us will flow through our hands papunta sa kanila na may sakit karamdaman. Then we can command that sickness and disease to depart, to come out in the name of Jesus, and let's declare healing. Or, kung hindi word declaration or faith confession, pwedeng gamitin ang panalangin. Lord, I pray for this brother in the name of Jesus. Heal him, Lord, in Jesus' name, as we lay our hands on them. So, nagpapagaling Diyos through the laying on of hands. So, mga minamahal, ito yung iba-ibang paraan kung paano ang Diyos ay kumikilos at nagpapagaling still in these last days. So, ang Diyos ba ay nagpapagaling hanggang ngayon? Yes, sir. Kung paano sinabi ng Panginoon, Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Sabi sa chapter 13 ng Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay? So, purihin ang Panginoon at kung ano man kailangan natin na kagaling sa Panginoon, just wait. You know? Let us all be healed by faith or kung ano man paraan, but let us be patient. What is patience? What is patience? Patience is waiting upon the Lord, waiting the miracle of God with a good attitude. Kasi pwede kang naghihintay, Lord, talaga, pinipilit ko na maging full of patience ako. Sabi nga ni Pastor Jun faith plus patience, I will receive the promise of God. Kaya pinipilit kong mapuno ko ng patience. Hindi po ganun yan. No, hindi yan pinipilit. No? Just wait with the right attitude. Bakit right attitude? With a good attitude. Kasi marami naghihintay pero nagko-complain. Lord, at tagal ko naghihintay. Why, Lord? Bakit? Yung kapitbahay namin, pinagaling mo. Yung si brother mo, pinagaling. Bakit ako hindi? Hindi yan waiting. That is complaining. Hindi yan patience. That is murmuring. So patience is waiting upon the Lord
with a good attitude. Just wait and worship the Lord. Imbis na kayo mainip, just thank the Lord and praise His holy name. And God will manifest to bring healing upon your life. Panginoon, maraming po salamat. Lahat na may sakit karamdaman, pinagagaling mo sa gabing ito. In the name of the Lord Jesus Christ, receive your healing right now. In Jesus' name, amen. So mga minamahal, hanggang dito na lang. Don't forget to like this video para ito po lagi yung pina-flash o laging pinopost ng Meta. No? The more maraming like, the more maraming comments, the more ito yung tataas ng tataas sa Facebook at makikita at marami pang makakapakinig sa salita ng Panginoon. And paggamit tayo sa Panginoon by sharing this video. Okay? So, praise God and God bless everyone, mga kapatid. Let's share this video sa mga OFW, sa mga relatives natin sa abroad, sa mga even to your pastors. No? Share this video. Okay? Mga kapatid, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in the name of the Lord Jesus Christ. God bless everyone. Amen.